Welcome po muli sa Amazing Hope San Mateo at magandang hapon po. It's another Sunday afternoon po and shout out po sa lahat ng mga nanonood at mga kapamilya natin dito sa Amazing Hope San Mateo. Welcome po at napakabilis po ng panahon. At nakakatuwa po kasi mga kapatid, nakikita na natin ang pagkilos ng Panginoon. At unti-unti ay lumuluwag na ang ating kalagayan at nawa ay marating natin yung herd immunity para bumalik na po tayo lahat sa normal at pagpalain tayo ng Panginoon at papuri sa Kanya sapagkat pinapakita niya yung glimpse ng pagtatapos ng pandemic na ito. Isang napakalaki at na-experience natin ito at naniniwala ako na may purpose ang Lord, bakit inalaw niya to. And I hope and I pray na magkaroon ng ito ng aral sa atin at epekto sa ating pamumuhay. Bagamat may mga buhay na nawala at nakakalungkot, but siyempre po ay ganun talaga ang buhay at tayong mga naiwanan pa rito sa mundong ito, pag sumikapan natin na maging mabuti tayong mamamayan, maging mabuti tayong mga tao sa mundong ito, pangalagaan natin, alagaan natin, magmalasakit tayo sa ating kapaligiran at sa ating kapwa. At naniniwala ako na sa dulo nito ay makikita natin ang rason kung bakit nangyayari ito. So, magandang hapon po muli, mga kapatid. We are on the third installment of our new series, Lost and Found. Luke 15 is made up of parables spoken in response, mga kapatid, to the murmuring of the religious people. Ito yung mga tao na nasa simbahan na sinisilip si Kristo na, yan, bakit yan? Sumasama sa mga makasalanan. Nakikikain pa sa mga makasalanan. So, ito yung dahilan why Luke chapter 15 ay gumawa si Jesus ng mga illustration. Actually, 4 siya na para turuan yung mga panahon na yon at maging tayo sa panahon natin. Kung ano ba ang pag-ibig ng Diyos para sa mga taong nawawala, para sa mga ano bang value ng kaluluwa pagdating sa pagmamahal ng Panginoon. Yung first week po natin ay natapik na natin ang illustration of the lost sheep. And then last week po, illustration of the lost silver coin. And today, mga kapatid, ang ating pag-aaralan po ay illustration of the lost son. So today, we will discover the 4 essential lesson about the loss of a son in the eyes. So mga kapatid, samahan niyo po akong buksan ang ating Biblia at makikita natin sa screen ang Luke chapter 15 verse 11 to 24. At ito po ang sinasabi. Jesus continued, there was a man who had 2 sons. The younger one said to his father, "Father, give me my share of the estate." So he divided his property between them. 13. Not long after that, the younger son got together all he had, set off for a distant country, there squandered his wealth in wild living. 14. After he had spent everything, there was a severe famine in the whole country and began to be in need. 15. So he went and hired himself out to a citizen of that country who sent him to his fields to feed pigs. He longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating, but no one gave him anything. When he came to his senses, nung natauhan na siya, he said, "How many of my father hired servants have food to spare? And here I am starving to that." 18. I will set out
and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servant. Galing, no? Alam niyo po, itong batang ito ay grabe na nga ang ginawa. Siya po ay hindi pa patay yung kanyang magulang, ay kinuha na niya yung kanyang mana at namuhay sa malayong lugar. At winaldas niya ng babae at kung ano-ano ginawa, naglasing, hanggang sa naubos yung pera at nagkaroon ng matinding pagtagutom. At nung itong batang ito ay bumalik sa kanyang ulirat, bumalik sa kanyang ama, sa umpisa merong humbleness I am no longer worthy to be called your son. But, tingnan niyo po, make me one of your self-demanding. Di ba? Nagkasala na, mayroon na mga problema na ginawa siya, inubos na niya yung pera ng kanyang ama. Tapos nung bumalik siya pa ang gustong maglagay. Kung saan, make me one of your servant, hired servant. Kung tutusin mga kapatid, dapat, wala na siyang dapat sabihin At ang dapat response niya ay, Father, ikaw na po bahala sa akin kung ano gusto niyong gawin sa akin. Sa kanyang pagbabalik. Ang daming ganyang klase ng Kristiyano na nagkaroon na nga ng pagkakamali, nagkasala, sila pa ang nagdidikta kung anong dapat nilang gawin. Kung anong dapat nilang papuntahan. Ayun na nakakalungkot. Hindi lang po noon at panaging ngayon, ay may mga ganyang klaseng Kristiyano na ang gusto nila ang masunod. Sila pa ang nagdidikta kung ano yung dapat gawin sa kanila. Make me one of your hired servant. Ang galing, di po ba? So, verse 20, so he got up and went to his father. But while he was still long away off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him and kissed him. The son said to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. But the father said to his servant, Quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fattened calf and kill it. Let's have the feast and celebrate. For this son of mine was dead and is alive again. He was lost and it's found. So they began to celebrate. Napakaganda po ng topic natin ngayong hapon na ito. So join me in our message entitled, The Lost Son and the Loving Father. So number 1, ang sabi rito, ano ba ang number 1 na pag-aaralan natin? Meron po tayong 4 na puntos na pag-aaralan natin. The lost son and his harsh demand. Makikita po natin ito sa verse 11 and 12. Sabi rito, Jesus continues, there was a man who had 2 sons. The younger one said to his father, Father, give my share of the estate. So he divided his property between them. Mga kapatid, give me my share of the estates. Harsh demand. Simulan po natin yung unfolding the meaning of this parable at verse 12, in which the younger son asked his father for his share of his estates, which would have been half of what his older brother would receive. In other words, 1/3 of the younger for the younger and 2/3 for the older. Saan po natin makikita ito? Sa Deuteronomy chapter 21 verse 17, ito po sinasabi, he must recognize the full rights of the oldest son. He must do it even though that son is the son of the wife he doesn't love. He must give that son a double share of everything he has. That son is the first sign of his father's strength. So the rights of the oldest son belongs to him. Yung batang ito, umpisa pa lang, meron ng problema. Kasi ang rules dati, pag ikaw ang matanda, mas malaki ang mapupunta sa iyong mana. Yun ang rules nung panahon na yun. Kaya lang, ang gusto mangyari nitong tao na ito, sabi niya, yung kalahati, ibigay mo sa akin yung kalahati para doon sa aking kapatid. So, ano yung
makikita natin dito sa nakapaloob dito sa losa na ito na merong harsh demand. First, it was a shocking demand. Sabi doon, give me my share of the estate. Mga kapatid, the request of this younger son was for his share of the inheritance. Yung binasa natin kanina na Deuteronomy 21:17, he was entitled to 1/3 of his father's estate. Yung request naman niya, legal. Kaya lang, mga kapatid, since a man could divide his estates while he lived, napaka-cruel nung request na ito. When this boy asked for his fathers to divide the estates, he was in effect saying, parang sinasabi niya, mamatay ka na. Di ba gano'n naman, pag ang mana nakukuha kapag ka namatay na yung iyong mga magulang? Parang ganito ang sinasabi ng batang ito, bigay mo na sa akin yung mana mo. Kasi gusto, parang sinasabi niya, mamatay ka na nga para makuha ko na yung pera ko. At wag ka nang makialam sa buhay ko. Parang sinasabi niya, pagod na ako sa kakasunod sa iyo, gusto kong maging malaya, ayoko na ng kinokontrol, ayoko na ng mayroon nakikialam sa buhay ko. Mga kapatid, napakakonti ng ganitong klase, mga kapatid, na pananalita na makikita mo at matutungay natin sa mga bata, sa mga anak. But, mayroong mga anak na ganito eh. Wala silang pakialam sa magulang. Kahit ano sabihin nila, wala silang pakialam. Nawawala na silang respeto katulad ng batang ito. So, wag kang magugulat kung meron tayong ganitong sa present situation natin, sa present time natin, na may mga ganitong klaseng bata. Sapagkat nung panahon pala ni Kristo, inag-illustrate siya ng isang kwento na mayroong napaka-cruel na ugali ng anak. Grabe yung demand niya, napaka-harsh. Why? Kukunin mo yung, anong pakiramdam mo kung ikaw ang magulang? Buhay ka pag gusto nang kuhanin ng mana. Anong klaseng ugali at pakiramdam kaya ang mararamdaman mo, kapatid? Second, it was a selfish demand. Notice, mga kapatid, what this boy to his father said to his father, give me. The word me ay yung napaka-selfish, mga kapatid. Itong bata na ito, mga kapatid, wala siyang inisip kundi yung sarili niya. Wala siyang inisip kung ano yung inaakala niya na mayroong karapatan niya. Andiyan po ba kayo, mga kapatid? Andiyan po ba kayo? Wala siyang pakialam. Wala siyang pakialam sa mararamdaman ng kanyang ama. Wala siyang pakialam sa mararamdaman ng kanyang magulang. Literally, this father has poured his life into the building his estate, o building his estate. Ibig sabihin, literal na nagsumikap itong ama na ito, itong magulang na ito, nagsumikap, nagtrabaho, upang balang araw, meron siyang maiaabot, may maipapamana sa kanyang anak. Mga kapatid, may mga ganong klaseng anak eh. Di ba? Yung wala silang pakialam, dumadating sila sa buhay na wala na silang pakialam sa paghihirap ng kanilang magulang. Basta sila, sasabihin nila ang gusto nila, gagawin nila ang gusto nila, na nakalimutan na nila na kung bakit sila nagkaganon, at kung bakit tayo, mga kapatid, nakarating dito, ay because of our parents. Amen? Andiyan po kayo? Hindi ka makakarating sa iyong paroroonan, o hindi ka makakarating sa iyong kinatatayuan ngayon, kung hindi dahil sa mga magulang nagsumikap. Kaya lang, mga kapatid, merong mga taong ganito eh. May mga bata na ganito na napaka-selfish yung demand. Give me.
without considering, mga kapatid, kung ano talaga, kung ano ba mararamdaman ng tatay ko, ano ba mararamdaman ng parents ko, ng nanay ko, the moment na sabihin ko to at bigyan ko to. Yes, kung minsan malakas ka na, kung minsan kaya mo na, kaya mayabang ka na. Hello? Sorry po doon sa mga tatamaan ng salita na to. Pero itong realidad na nangyayari, noon pa man hanggang ngayon. Biruin mo, nagpakahirap yung magulang mo para lamang makapag-aral ka, para lamang magkaroon ka ng katayuan na ganyan, para lang may mamana ka balang araw. Pagkatapos pagsasalita mo pa ng kung ano-ano. Mahiya ka naman. Hello? Bato-bato po sa langit, tamaan sana, ang dapat tamaan. So his father gave his son the result and sum total of his life and work. Binigay ng ama yung kanyang pinaghirapan sa kanyang buhay. Yung kalahati nito. The younger son wanted what the father could give him, but did not want the father. Gusto nung anak kung ano lamang yung makukuha niya doon sa kanyang magulang. Pero never niyang ginusto yung tatay niya, yung magulang niya. Ang gusto lang niya, kasi may makukuha eh. Di ba? Mayroong ganun. Kaya mo nire-respeto, kaya mo minamahal. Kasi bakit? May nakuha ka eh. May nakukuha ka eh. May makukuha ka eh. Amen? Andiyan po kayo? Ha? Ang daming Christian na ganyan eh. Gusto blessing. Di ba? Gusto natin pagpapala. Pero ayaw natin doon sa nagpapala. Nakakalimutan na lagi natin eh. Lord, bigyan mo ako nito. Lord, gusto ko nito. Lord, dali mo ako dito. Lord, dali mo ako dyan. Lagi ganun. Napaka-selfish. Di ba? Me. Gusto natin yung ganun. Gusto natin yung nagmumula sa Father. Gusto natin yung nagmumula sa Diyos. Gusto natin yung magpapala ng Diyos. Pero naisip mo ba? Dinisire mo ba, Lord, gusto kita. Kahit na po mahirap ako, kahit na po ako'y laitin ng iba, kahit na po ako'y baksak na iba, Lord, gusto kita. Pero hindi eh. Most of the Christian, Lord, bigyan mo ako ng car. Lord, dalhin mo ako sa ganitong bansa. Lord, bigyan mo ako ng pera. Lord, pagpalain mo ako ng ganito. Lord, ganyan. Pero few Christians na makikita mo, nagsasalita, nag-testimony, the few Christians na nakikita mo, na nag-pray, Lord, I want you. Lord, I pray for your presence. I pray for your, Lord, magkontrolin mo buhay ko. Ang daming Kristiyano, ang gusto ang pagpapala, but not the Father. Like this boy, na gusto niya yung, Lord, gusto niya kung ano yung makukuha niya sa ama, sa kanyang tatay. But never niyang desire na gusto ko kitang makasama, tatay. Nandiyan po ba kayo? Napakasakit, Kuya Eddie, na ang katotohanan ay gusto mo lamang. Ganun ang tao eh. Di ba? Pag ang tao mayaman, nakita mo, ang daming kaibigan, ang daming mga nakapaligid. Pagka ikaw may posisyon, ang daming nag-aano sa'yo. Ganyan. Bakit? Kasi alam nila, meron silang benefits na makukuha. Pero ang isang tao na makikita mo, mahirap, makita mo, walang sinabi, wala siyang walang influence, wala. Kukonti ang kaibigan, kukonti ang rumirespeto, kukonti ang mga dumadamay, wala eh. Andiyan po ba kayo? What is my point? My point is, kaya tayong mga tao ay kuminsan ay dumidikit sa isang bagay o tao o lugar. It is because of our benefits. Not because gusto natin talaga doon. Not because gusto natin talaga mismo yung tao. Gusto mo ba talaga si God? O gusto mo lang yung mga bagay na mag-tithes tayo. Kasi bakit? May papapala. Siksik, liglig at nag-uumapaw. Pero bumasok ba sa isipan mo,
Oh, mag-tithe tayo, bakit? Mahal ko si Lord, kahit walang bumabalik. Mahal ko si Lord, susuporta ako si Lord. Hindi na importante yung makukuha ko. Ang importante, maipadama ko kay Lord, yung pagmamahal ko. Nandiyan po ba kayo? Hello? Though, it was perfectly within His right to ask, but it was not loving things to do. Hindi yun ang tama. Hindi yung kaibig-ibig na gawin mo. Kung minsan, tayong mga anak, meron naman tayong karapatan minsan magsalita. Kasi ang mga magulang ay nagkakamali din naman. Pero hindi si Lord. Hindi nagkakamali siya. Pero alam niyo ba ang isang sinasabi rito? Tama naman yung paghingi niya, pero hindi yun ang kaibig-ibig at hindi yun ang dapat. May punto ka, kapatid. Pero alam mo ba, ang tawag dito, lapastanganin mo ang iyong magulang, ay hindi tama. Hindi ka ibig-ibig. Maaring may point ka sa iyong sinasabi. Maaring may point ka sa iyong katuwiran. Pero yung paglapastanganin mo ang magulang mo, hindi ka ibig-ibig yan. Tatandaan nyo po yan, mga kaanak. Sino ba rito ang mayroon pang magulang? Taas ang kamay. Lahat tayo. Amen? At lahat halos tayo, magulang na rin. Baba na. Nangangawit ka. Amen? Nandiyan po ba? Kayo, mga kapatid. Kasi mga kapatid, pagka gano'n ng ama, ang anak, na kinukuha na yung mana, parang you're wishing your father or your parents dead. May mga ganun eh. Di ba? Gumawa na ng kasalanan, lumipastangan na sa anak. Sila pa nagdidemand. Sila pa yung, nako po. Alam mo, yung pakikita ko sa inyo kung gaano napakabuti ng ating Diyos. Imbis na yung anak niya, nung hinihingi yung yaman, na itama niya, imbis na i-rebuke niya, pagalitan niya, alam niyo po ba, mga kapatid? The Father is patiently grant His Son. Ibinigay niya kung ano yung hinihingi ng bata. Kaya ito yung picture, mga kapatid, ng hinahayaan ng Diyos tayo eh. O sige, bahala ka. Papuntang impyerno, o sige, bahala ka. Bakit? Mahal ka ni Lord eh. Kahit minsan, ikapapahamak mo na, pero dahil hinihingi mo, o sige na nga. Andiyan po ba kayo? Deuteronomy chapter 30, verse 19, Today I am giving you a choice of two ways. And I ask heaven and earth to be witnesses of your choice. You can choose life or death. The first choice will bring a blessing. The other choice will bring a curse. So choose life, then you and your children will live. So, meron daw tayong choice eh. Tayo ang pipili, mga kapatid. Bilang mga anak, sabi ni Lord, hindi kita huhusgahan, hindi kita didiktahan. Bahala kang pumili. Pag pinili mo to, pupuntahan mo, sumpa. Pag pinili mo to, buhay. Sana magising tayo, tayong mga nanonood dito sa ating tahanan. Sana magising tayo sa isang katotohanan, mga kapatid, na tayo ay hinahayaan din ng mga magulang natin. Pero, dahil may mga malalaki na tayo, may isip na tayo, but, mga kapatid, mag-ingat tayo sa mga pinipilian natin. Sapagkat, may mga pagpipili na kung saan, o kaya mayroong paghingi na hindi lahat ay tama. Hindi lahat ng hinihingi natin ay tama. Sabi dito, Father, give my share of the estates. Hindi tama eh. Buhay pa yung tatay eh. Amen? Hindi lahat ng mga argumento mo ay tama. Hindi lahat ng mga sinasabi mo, ikaw ay tama. Sabi nito, so he divided his property between them. Hindi din lahat ng gusto mo ay tama.
Binigay niya eh. Pero hindi dahil hindi kumot binigay ng Diyos, yun ang tama. Mga kapatid, kung gusto mong mamuhay ng pamumuhay na parang wala kang Diyos, iaalaw niya, mga kapatid, na katulad na ito, na binabasa natin kung ano nangyari sa kanya. Kung gusto mo na hindi mo ina-acknowledge si God sa buhay mo, ang nasa utak mo, magaling ka, talentado ka, kaya mo mabuhay na walang Diyos, kaya ka may pera kasi magaling ka, mahusay ka, matalino ka. Come on, kapatid. Hahayaan ka ni Lord na mag-enjoy dyan. Pero kailangan mong malaman na ang dulo ng ginagawa mo ay kamatayan. Na ang dulo ng ginagawa mo ay sumpa. Ang buhay na walang Kristo, ang buhay na walang Diyos, ang buhay na hindi naglilingkod sa Diyos, ang dulo ay sumpa. Yan ba ang gusto mo na mangyari sa buhay mo? Oo, sikat ka. Oo, nai-enjoy mo ang buhay. Oo, marami kang pera ngayon, pero life without Christ is a curse. Life without Christ ay kamatayan. Kaya ikaw, kapatid, na namumuhay, maaaring ikaw ay namumuhay na hirap sa buhay. Maaaring ikaw ay namumuhay na merong daladalang kabigatan sa iyong dibdib. Pero, ang sinasabi ko sa iyo, kung kahit ganyan ang inyong sitwasyon, kahit nahirap-hirap ka, pero may Kristo ka sa buhay mo, kapatid, sinasabi ko sa iyo, merong buhay ang iyong buhay. Sapagat may Kristo ka sa iyong buhay. Huwag kang magtatampot, maiinggit. Kung ikaw ay nahihirapan sa mundo ito at sila naman na hindi naglilingkod, ay napakasarap ng buhay. Hanggang dyan lang yan. Pero ikaw, kapatid, bukas makalawa, maaring tawanan mo sila. O maaring iyakan mo sila. Maaawa ka sa kanila sapagkat ikaw ay darating sa isang lugar na kung saan hindi katulad ng lugar na meron sila. Remember? The parable, the story of the rich man and Lazarus. Diyan po kayo? So mga kapatid, kilos tayo. Huwag natin gayahin ang bata na ito na kung saan ay meron siyang heart's demand. Grabe. Amen? Huwag tayong basta-basta ng hingi. Tingnan natin. Nakakasakit ba yung hinihingi natin? Huwag tayo basta-basta demand sapagkat, sabi nga, kanina, hindi lahat ng hinihingi mo ay tama at hindi lahat ng gusto mo ay tama din. Amen? So, pangalawa, not long after that the younger son got together all he had, set off a distant country and there squandered his wealth in wild living. The lost son and his horrible destination. Mga kapatid, napaka-horrible ng destination ito. Sabi nito, distant country, lumayo, squandered his wealth in wild living. Alam niyo po ba, mga kapatid, ang paglayo mo sa Panginoon, ang paglayo mo sa presensya ng Diyos, ang paglayo mo sa iyong magulang, ay nangangahulugan daw isa lugar ng mamuhay ng parang hayop. A place of wild living. Ganun pala ang mga tao na napapawalay sa kanilang magulang. Darating ang panahon, mapuubos yung pera mo eh. Darating ang panahon, mauubos ang hari-harian mo. Kasamang mawawala dyan ang mga kaibigan mo sapagkat wala ka ng pera. Tanong, sino tutulong sa'yo? Sino ang dadamay sa'yo? Mga kaibigan mo na ang tanging pakay lamang ay ang iyong pera, kayamanan? Ang mga kaibigan mo at kasama mo ngayon na ang pakay lamang, kaya dyan ay mayroong pakinabang?
Naisip mo ba na ang magulang na kahit saan, wala pa bata ka, mula na isinilang ka, ay naandyan na para sa iyo, nagpapakahirap. Kaya nga yung sabi ng kanta ni Fred Aguilar, di ba? Nung isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo. At sa gabi, nagtitimpla ng iyong, napupuyat sa pagtimpla ng iyong gatas. Totoo yun eh. Nung walang-wala ka pa, nandiyan ang magulang mo. Nung mahina ka pa, ang magulang mo umaalalay sa'yo. Nung hindi ka marunong, ang magulang mo ang unang-unang nagtuturo sa'yo. The first teacher. Ngayong malaki ka na, di ba? Ngayon malaki ka na, nais mo yung maging malaya, hindi man payag ang iyong magulang, wala silang magagawa. Tanananan, tanananan. At sa, nakalimutan ko na yung lyrics eh. Ganda nun, di ba? Bagay na bagay dito, yung kanta ni Fred Aguilar. Ang daming kabatang ganyan. Sana, mga kapatid, kung sino man nanonood dito, magising tayo sa katotohanan na ang paglayo, lalo na sa Diyos, hindi lang sa magulang mo dito sa lupa, lalo na sa Diyos, kapatid, ang paglayo dito ay nangangahulugan ng wild living. Far country, a land of wine, women, and song. Lahat ng bisyo. Kaya nga yung mga bata makikita mo, lalaki man o babae, makita mo, ang bihira, wala na sa poder ng magulang. Pero makita mo, natuto ng manigarilyo, natuto ng uminom ng alak, natuto ng gumili, kahit nga pandemic, naglalabasan. Lahat ng nakikita mong hindi tama, gagawin na yan. Kasi bakit? May sarili na disposition yan. Alam na nila, wala na magbabawal sa kanila eh. Yun ang akala mo. But this, yung ginagawa mo, it will become a land of weeping and worry and sorrow. Bukas makalawa, iiyak ka. Bukas makalawa, magwo-worry ka. At higit sa lahat, malulungkot ka. Bakit? Minsan, mahuli na lahat. Sana hindi ko ginawa. Itong kasalanan ko na ito, pambira, ang nagdala sa akin upang ako'y magpariwara. Andiyan po kayo? Ha? So in other words, when this boy left his home, iiwan na rin niya yung moral restraint niya. At ang dangin na lamang gagawin niya kung anong gusto niya at kung anong nais ng kanyang laman. Wala na eh. Yung gusto mo na lang gagawin mo eh. Yung puro good time ka na lang, di ba? Good time, good time. Mga kapatid, napaka-foolish. Napaka-foolish as to try and tell you that there is not pleasure in sin. Ang kasalanan talaga, pambera, masarap yan, bawal yan eh. But the Bible itself makes this statement for us. Hebrew 11:25. He chose to be treated badly together with the people of God. He chose not to enjoy sin's pleasure that only lasts for a short time. Yun naman talaga eh. May pleasure, pero panandalian lang daw. Hindi magtatagal. So mga kapatid, kung ganun pala, hindi pala magtatagal, panandalian lang, bakit ka palalayo sa Diyos? Minsan mahihirapan ka. Minsan didiktahan ka. Ganun din sa magulang. Ang magulang makikialam, sermonan ka. Oo, minsan nakakakulili ng tenga, minsan nakakasawa, paulit-ulit. Pero alam mo ba, walang ginawa ang magulang at inisip ang magulang kung hindi mapabuti ka? Na bago sila mawala sa mundong ito, sa mundong ibabaw, makita nila hindi ka lamang successful, kung hindi, mabuti ang iyong kalagayan. It's the same thing with God. Maraming bawal si Lord. Wag dito, wag ganyan. But you know what? Ayaw niyang mapunta ka sa impyerno. That is the reason why He restricted, or God restrict us from so many things in life. Why? Because God loves us so much. And He knows that
that sometimes our road, our journey, is going to distract, for distraction, to distraction. Magugulat ka. Bago pa maging huli ang lahat, magising tayo. Alam niyo, minsan yung desisyon natin na napaka-foolish. This boy found himself in a mess. He learned some valuable lesson. So wild living brings separation. Ang bumubuhay ng mga parang hayop o magwala ka, ay nagbibigay ng separation. Sabi doon, he set up of distant country. He traveled far away, sabi ng verse 13. So makikita na lang nitong batang ito, he's broke. Wala na. Nag-iisa na lang siya at napakalayo pa niya sa kanyang magulang. Yung magulang niya na wala namang ginawa araw-araw kung hindi para na sa kanyang pagmamahal. Yung magulang niya na walang inintindi, kung hindi makita kang maayos, maipakita ng magulang mo yung pagmamahal na walang ginawa sa'yo. Nako, kapatid, mag-isip-isip ka. Kasi bakit? Kasi iisa lang ang mangyayari sa'yo. Mawawalay ka. Pangalawa, wild living brings shames. He spent everything he had. There was a terrible famine throughout the country. He was hungry and needed money. So he went and get a job with one of the people who lived there. And the man sent him into the fields to feed pigs. Nagbibigay ng kahihiyan. Here is a Jewish boy who finds himself feeding the pigs. Isang anak ng hari, napakayaman, pero biglang-bigla, nakapagpakain na lang ng baboy. For a Jewish man to stoop to this level will mean that he had reached the bare bottom of the barrel of life. Ang isang Jewish daw na ganito, na dumating na raw siya sa pinakamababang uri ng kanyang buhay. He must have been filled with shame, and those who heard Jesus say this must have been shocked beyond belief. Ganun talaga eh. Mga kapatid, ang wild living, nagbibigay ito ng kahihiyan sa buhay. Ayan. Kasi suwail sa magulang eh. Ayan ang nakita niyan. Darating ang panahon, yang ginagawa mong kabastusan, yang ginagawa mong kawalanghiyaan, yang ginagawa mo na pagbabaliwala sa Diyos at sa iyong magulang dito sa lupa, ay magbibigay, yan din ang magbibigay sa iyo na kahihiyan. Ngayon pala nga eh, binibigyan ka ng mababalitaan na ibang tao, ay, grabe naman ba? Grabe namang anak yan, grabe namang bata yan. Bakit ganyan? Ako, hindi ganyan ang tamang, hindi ganyan ang batang Pilipino. Di ba? Ang batang may laban. Laging lumalaban sa magulang. Ay, nako. Ewan ko lang. Pangatlo po, sabi, he was so hungry that he wanted to eat the food of the pigs. Pero mo, kanin baboy ang gusto niya kainin kasi gutom na. But no one gave him anything. Wild living brings suffering. Pero mo, sa sobrang hirap niya, gusto kahit kainin niya. Marami mga taong ganyan eh. Yung minsan, dahil sa iyong kabalastugan, dahil sa iyong kawalanghiyaan, minsan, napupunta ka na sa lugar na kung saan dati mong hindi ginagawa, dati mong hindi kinakain. Anya po kayo? Ha? Magsasuffer ka. Ako, hindi naman po ako nagsuwal sa magulang ko eh. Pero kanina, natatawa ko sa sarili ko eh. Nung bata-bata po ako, hindi ko ginawa yung ako yun habang namamlansya, naglalaba. Pero kanina, ganun eh. Habang ako po yung nagmamalansya, at the same time, naglalaba. Ang hirap, no? Pero natatawa ka sa sarili mo. Parang ganun eh. Napakahirap. Ang sakit po ng likod ko ngayon, ang balakang. Gusto ko na akong matulog. Pero sa totoo lang, may mga ganung parte ng buhay. Kaya ka nagsasuffer dahil sa ugali mo. Kaya ka nagsasuffer dahil sa takbo ng utak mo.
Kaya ka nagsasuffer dahil sa pagsuway mo. Suway mo sa iyong magulang. Hallelujah. Pag ikaw, suway ka ng suway kay Lord, magsasuffer ka talaga. At ang pinaka-worst, impyerno ka. Yung buhay mo will turn upside down. Di ba? When the music stop, iwanan ka na ng kaibigan mo. Wala ka ng pere. Lahat sila, wala na. Kaya itong batang ito, nakita na lang niya yung sarili niya, na nag-iisa na, at wala nang makain, wala nang pera, wala nang mapuntahan, may tagutom pa. Why? Because his sin, yung kasalanan niya, ay ninakaw yung mga pribilehiyo at meron siya sa buhay. Ganun pala ang kasalanan. Nanakawin ang mga bagay na ibinigay sa iyo ng Diyos para masarapan ka, guminhawa ka. Ganun din ang magulang eh. Ang magulang, pag-aaralin ka, ang magulang, magpapakahirap, sasabihin niyan, para may maiwanan ako sa inyo. Dahil sa kabulastogan mo, mananakaw yan. Mawawala. Nanakawin ng pagkakataon, nanakawin ng iyong pamumuhay, nanakawin ng mga bagay na meron sa iyo nakakabit, na hindi naman akala mo sa ngayon, masaya ka, nakakatulong ka, pero kapatid, babalik at babalik ka pa rin. Babalik at babalik ka pa rin sa Diyos. At ang tatanong lamang sa iyo, kamusta? Kamusta ka, aking anak? Di ba? Sana'y nasa mabuti ka. Di ba? Puro kanta ngayon Mga kapatid, no home, no help, and no hope. Ito nangyari sa bata. Walang bahay, walang tumutulong, at wala na rin pag-asa. No one cares for him. Sino ka? Ano ka? Darating ang panahon, wala na yung magulang mo? Sino mag-aano sa'yo? Walang ibang magmamahal ng lubos sa'yo kung hindi ang magulang. Kapatid, kamag-anak, oo, mamahalin tayo niyan. Pero may limitasyon. Ang kapatid, bibigyan ka, 1, 2, 3, 4, 5. Pang-anim, wala na. Ang magulang, magpabalik-balik ka man. Hanggat kaya, hindi ka pababayaan. Amen? Nandiyan po kayo? Palakpakan mo naman ang mga magulang at higit sa lahat, ang magulang natin sa langit. Come on. One living will always live to a wretched life. Mga kapatid, wag mong hayaan na mangyari sa ito. Dahil lamang binaliwala mo ang Ama natin sa langit at dahil din dito sa lupa. So the son gets just what he wants. Yan ang gusto niya eh. Di nakuha niya. But soon, finds out that all that glitters is not gold. Hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Tandaan mo yan. Amen? Minsan, looks precious, looks true, mukhang totoo lang. Yung mukhang totoo, hindi nangagulugan, totoo. Mukhang masarap lang. Anya po kayo? So, tandaan mo to, hindi lahat ng kumikinang ay may mabuting pakinabang. Kasi mag-iingat ka, pinagpala ka, uy, may blessing ako. Binag-bless ka ni Lord. Pero ang bandang dulo, makikita mo, inilalayo ka naman kay Lord. Hindi ka na nakakasimba, hindi ka na nakakapag-serve, hindi ka na nakakapag-pray. Lahat hindi na. Bakit? Kaya pag-iingat ka, tingnan mo. Yung bang pagpapala na binigay sa iyo ni Lord, kumikinang eh. Nakakabuti mo at may pakinabang. Tandaan mo ang isang palatandaan. Pagka kay Lord yan galing, hindi hahayaan ni Lord na mawala ka sa Kanya. Hindi hahayaan ni Lord na hindi ka makapaglingkod. Hindi hahayaan ng Panginoon na mapalayo ka sa Kanya. Tandaan mo yan. Yan ang palatandaan na ang pagpapala ay kay Lord. Kaya, tandaan mo to. Hindi lahat ng makinang ay may pakinabang o may malaking pakinabang. Yung iba ay may dulot na kapahamakan. Amen? Pangatlo po. So when he came to his senses, he said to many of my fathers, he said, how many of my father's hired servant
have put to spare. Aba, pangatlo, the lost son and his humble decision. When he came to his senses. Sabi ng verse 17, when he came to his senses. So, merong realization na nangyari. Andiyan kayo? Anong ginawa niya? Lumabas siya doon sa kasalanan ginawa niya. Na-realize niya, in the first place, na, teka muna, nagkasala ako sa tatay ko. Amen? Alam mo, pag nakita mo yung mga bagay na ganyan, that's the time you will see the will of God. That's the time you will see, diba, the revelation of God. Mga kapatid, alam mo ba yung mga pag ikaw ay lingkod ng Panginoon, napakasaya. May mga tao na ang tingin, akala nila, ang paglilingkod, ang daming bawal. Ayoko niyan. Biruin mo, araw-araw kayo sa church. Biruin mo, inabot na kayo ng alauna sa church. Kasi hindi nila nakikita yung hindi nila nararamdaman yung kaligayahan. Hanggat namumuhay sila doon sa kamunduhan, hindi nila makikita yung kaligayahan na kahit inaabot tayo na madaling araw dito, kahit inaabot tayo kahit pinapagalitan ka na, kahit na, lagi ka napapansin, lagi ka kinukorek. God's servants are happy. Amen? May kaligayahan sa paglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Yun ang dapat makita. Ito nakita niya Pambira, masaya doon Sabi niya, ang saya-saya ng mga servant ng mga tatay ko. Tapos ako nandito. Nakita niya, pambira, masaya. Di ba? Ang saya-saya. Bakit doon? Sa tatay ko may pag-asa Amen? Ba't dito? Wala akong pag-asa rito. Hindi sila nakatrap sa bandage na bakit? Ando sila sa tatay nila, suportado sila. What is the first step? Getting out. Alis dyan. Amen? Verse 18 and 19, sabi rito, I will set out and go back to my father and say to him, meron siyang resolution. Ibig sabihin, nag-iisip siya ng solusyon. Kapatid, ikaw, yung sitwasyon mo, anong iniisip mo? Ang daming sitwasyon natin sa buhay. Paulit-ulit, ganyan lang. Hindi ka nagtatagumpay. Anong solusyon mo? Di ba lagi ko sinasabi? Kapag hindi ka magtatagumpay dyan, yung demonyo, hindi niya papalitan, yung tactics niya. Bakit? Tagumpay siya Amen? Baguhin mo yung style mo. Ano kaya dapat kong gawin para makawala ako sa ganitong klase sitwasyon? Kasi sabi niya, uwi ako. Ang gagawin ko, uuwi ako. Pagod na ako. Saka papamumuhay ko rito sa malayo. Andiyan po kayo? Ano ibig sabihin? Gusto ko ng fellowship, gusto ko ng church, gusto ko makasama yung mga leaders, gusto ko makasama yung mga kapatid, gusto ko ulit maglingkod kay Lord. Dapat may ganun. Sabihin mo, nagsasawa na ako sa buhay na to, pero wala ka namang ginagawa. Di ba? Gusto ko mag-serve kay Lord, gusto ko bumalumbalik, gusto ko sasambahin Panginoon, pero wala ka namang ginagawa. Dapat meron kang iniisip na solusyon, kapatid. Dapat meron kang sinisimulan. Amen? Andiyan po kayo? Nung siya'y umalis sa kanilang tahanan, sabi niya, give me. Give me. Pero yung pagbalik niya, ano pagbalik niya? Make me as one of your hired servant. Nung una, bigay mo sa akin. Pagbalik, sabi niya, gawin mo na lang akong isang lingkod mo. Kapatid, meron palang ganun. Pagbalik mo lang kay Lord, pagbalik mo kay leader, pagbalik mo kay pastors, sabi niya, gusto ko, pwede ba gawin mo akong, kahit na janitor ako, kahit na tagawalis ako na, naku, dito po sa amin, ang hirap minsan nawawala kami ng tagalinis ng plato. Di ba? Tagalaban ng mga basahan. Ay, napakasarap. Ang saya-saya ko rin. So, ibig sabihin, mga kapatid, bigyan mo ng authority ang Father sa buhay mo. Bigyan mo rin ng authority ang mga magulang mo
sa buhay mo. Kung may magulang ka sa buhay dito, sa lupa, buhay pa, bigyan mo ng authority, hindi yung para kang wala nang magulang. Dapat malaking bagay, malaking impluwensya sa'yo ng magulang mo. Na kahit na, minsan, mas marunong na tayo sa kanila, pero yung submission natin sa magulang, may pagpapala dun eh. Yung submission natin kay Lord, lalong may pagpapala. Amen po ba? Ano mo ginawa niya? Humingi siya ng tawad sa tatay. He confessed his sin and returned to his father. Ano pa? Ano pa nangyari doon sa resolution na ginawa niya? O doon sa humble decision na ginawa niya? Number 1, nagkaroon siya ng realization. Number 2, nagkaroon siya ng resolution. Number 3, ay yung kanyang pagbabalik, his return. So he got up and went to his father. Yun ang pinakamaganda rito eh. Yung namanumbalik ka, yung nakipagbati ka, nakipag-ayos ka, lalo na sa Diyos. Amen? Walang mangyayari kung hindi ka lalapit muli. Walang mangyayari kung hindi ka makikipagbati. Walang makikipag-ayos. Lalo na sa Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari na ating tagapagligtas. Maaring siya rejected, maaring siya humiliated, maaring siyang dalhin or even put him to death. Pero alam mo, nung pagbabalik niya, pwede siyang mapahiya, pwede siyang tanggihan, or pwede siya ipapatay ng magulang niya. Pero he doesn't care. Sabi niya, babalik ako. Kahit ano pa gawin sa akin ng tatay ko. Kahit parusahan pa ako ni Lord, babalik ako. What others think of you is none of your business. Mas mahalaga yung tingin sa iyo ni Lord. Tandaan mo yan, kaysa sa tingin sa iyo ng ibang tao. Ikaw, minsan, iniingatan natin may masasabi yung tao eh. Minsan, ingat na ingat tayo doon. Ang daming taong ganyan. Pinangalagaan yung kanyang sarili dahil lamang maayaw niyang mapahiya sa ibang tao. Pero hindi naman sila okay kay Lord. At ano ba, mas maganda? Okay ka sa tao, pero hindi ka okay kay Lord? Or, okay ka sa tao, ay okay ka kay Lord kahit hindi okay ka sa tao. Di ba mas maganda kung okay kay Lord, okay din sa tao? Pero minsan hindi naman nangyayari yun eh. Lagi natin tatandaan. And last, pangapat. Mabilis na to. Sabi rito, so he got up and went to his father, but while he was still long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. The son said to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. So number 4 and last, the lost son and his happy dad. Di ba? Ano unang ginawa niya? He was accepted. Tinanggap siya. Amen? As this young man headed home, he did not know what he might find there. But he found, was incredible, he found his father filled with love, compassion, and grace. Talaga naman. Pagpunta niya doon, hindi niya alam kung ano madadatan niya, pero nagulat siya. Yung pagmamahal ng ama, yung kanyang grace, hindi nagbabago. Kahit na may kasalanan, kahit na siya ng bastos, kahit na ano pang ginawa niya doon sa tatay niya, na kinuha yung kayamanan at mamatay ka na. Parang minura na eh. Amen? Pero hindi nagbabago. Tinanggap siya. Pinabalik siya. Mga kapatid, nakipag-fellowship siya. At bumalik siya doon sa tamang relasyon. Kaya doon makikita mo eh. The father ran. Bakit kaya tumakbo yung tatay doon sa anak? Noong nagkukwento. Ano kaya ang dahilan? Deuteronomy chapter 21, verse 18 to 21. God runs to meet the sinners so quickly, extend mercy and put away danger. Yung pala dahilan. Kaya pala tumakbo yung ama doon sa anak upang proteksyonan. Para maibigay agad yung mercy, yung grace. And para kung sakasakaling merong habang papalapit siya doon sa ama, ay merong kapahamakan na mangyari, pinipreventa
ng father yon. Kaya tinakbo na niya, sinalubong na niya. Ganun pala yun. Pag ikaw pala nanunumbalik, kapatid, hindi ka pala hihahantay ni Lord. Tatakbuhin ka na niya para mawala ka na sa, sa kapahamakan. Hello? And number 2, he kissed him. The verb kiss with D is the present tense. Not just one kiss, but continual kissing. The ultimate sign of acceptance of the Father. Talagang tinanggap siya. Yung talagang pinaghahalagan niya. Kasi iba yung beso-beso lang pero yung talagang paulit-ulit kang kinikisan, talagang tanggap na tanggap ka. Verse 22, he was restored. When this boy came home, he had everything he threw away, restored by the grace of the Father. But the father said to his servant, quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Ano yung robe? Ano ibig sabihin ng robe? Mga kapatid, nire-restore yung purity. Pinapakibanal ka, mga kapatid, ng Father. Bakit? Nung wala ka sa Diyos, naging makasalanan ka. Kaya nung nanunumbalik ka, kapatid, ang ibig sabihin niyan, binabalot ka ng robe ng Lord. Ano yun? Pinupurify ka niya. He doesn't look like a child of this father, but the father orders the best of his robe to be brought and to put on the son. This robe would cover all the stains and dirt of the pig pen. Kahit amoy baboy ka, kahit amoy hayop ka, kahit namuhay ka, nag-asal hayop ka, kapatid, tatanggapin ka pa rin ng Ama at lilinisin ka pa rin sa iyong kasalanan. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Ano naman? Sabi, put a ring. Ano ibig sabihin ng ring? The ring restored the privileges. Di ba? Pag meron kang singsing, ibig sabihin nun, symbol yun ng pagiging anak. At kang anak ka na, kapatid, meron kang pribilehiyo. Bilang anak ng Diyos, ang dami natin pribilehiyo. Pwede tayong tumawag ng direkta sa Kanya, meron tayong pagpapala, bilang mga anak ng Diyos, meron tayong katulad ng pagbibigay ng pagpapala kay Abraham, ganon din ang favor na may bibigay sa atin. May privilege tayo. Pangatlo, the shoes. Ano yung shoes? Yung position, nire-restore niya. Dating anak siya, tapos nawala, ngayon bumalik, sabi niya, hindi kita gagawin servant. I-restore kita na maging anak ko muli. Ganon pala ang nanunumbalik sa Diyos. Ang nanunumbalik sa Diyos, nire-restore ni Lord. Nagiging anak. Yung position mo, hindi ka servant basta-basta lang. Kung hindi, anak ka ng Diyos. Amen po ba? Kaya sabi niya, this is my son. Amen? So ano pa yun? He was celebrated. Bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast and celebrate. For this son of mine was dead and is alive again. He was lost and found, so began to celebrate. Alam niyo ba yung fattened calf? Nung panahon na yun, inire-reserva lang yun sa mga special occasion. Alam niyo ba yung fattened calf? Yun yung way ng Panginoon para makashare sa kaligayahan, sa tagumpay na nakuha niya. Ano ibig sabihin? Mga kapatid, iba ang ginagawa iba pala. Kaya pala, sabi, libo-libong anghel ang nagkakasayahan sa langit pag may nanunumbalik. Ganun pala ibig sabihin nun. So ano ibig sabihin? Hindi galit ang Diyos sa mga taong nanunumbalik kahit ano pang bigat, dumi ng iyong kasalanan. Kahit anong layo mo pa, sasalubungin ka ng Panginoon. Amen? And to conclude, the lost son and his harsh demand. The lost son and his horrible destination. And the lost son and his humble decision. And the lost son and his happy dad. Grabe ang Panginoon. Alam niyo po, mga kapatid, you will never fully celebrate your salvation. All the salvation of anyone until you understand how wretched and miserable
is to be totally lost without Christ. Napakahirap ng walang Diyos. Napakahirap ng walang ama. Napakahirap ng walang magulang. Kapatid, kailan mo sasabihin sa magulang mo na mahal mo siya? Kapag nasa ataol na? Kailan ka hihingi ng tawad? Sasabihin mong sorry pag nasa ataol na? Gumising ka, kapatid. Maaring nagugulumihanan ka at naguguluhan ka. Maaring tinatalo ka. Ano bang pinaglalaban mo? Karapatan mo, ikaw ang tama? Anong makukuha mo kung ikaw ang tama at mapatunayan mo yan? May makukuha ka ba? O tanging kahihiyan lang ay dudulot nito sa iyo sapagkat magkakaroon ka ng tatak na isang anak na sawail at walang respeto sa magulang. Manalo ka man. Mapatunayan mo man sa buong mundo. Hindi mo ba ipagkakaila na ikaw ay nag-exist dahil sa magulang mo? It is our duty to love our parents. It is our duty to respect them. It is our duty and responsibility to love our parents unconditionally. Ibang klase magmahal ang magulang. Ibang klaseng magmahal ang ama. Ibang klaseng magmahal ang mga magulang natin dito sa mundo nito. Kaya nilang mag-sacrifice. Hindi ka nila huhusgahan. Hindi ka nila bibilangan ng mga mali. Dumating man ang pagkakataon ng ganon, kapatid, sinisigurado ko sa iyo, pag nanumbalik ka, tatanggapin ka pa rin. That is the same thing with God. Lumayo ka man. Ano man dumi mo, asal hayop, amoy baboy. Kapatid, sasalubungin ka ng Panginoon. In fact, tinatanong ka na niya, matagal ka na niyang hinahantay. Hindi nagsasawa ang ama sa katatanaw sa iyo sa panunumbalik mo. Tigil na sa ginagawa. Tigil na sa paglayo. Tigil na sa kasalanan. Panumbalik na tayo sa Panginoon. Dalawang bagay at dalawang aral ang binibigay dito. Una, magulang mo rito sa lupa. Na panahon na upang bumanumbalik tayo sa kanila. Pangalawa, magulang natin sa langit na siyang magdadala sa atin sa kaharian niya. Without Christ, we are nothing. Without Christ, impyerno tayo. Tandaan mo yan. Mahal na mahal ka ni Lord. In fact, hinahantay ka niya ngayon. Bawat isa sa atin na nanonood dito, inaanyayahan ko po na tayo tumayo. At bago tayo manalangin at lumapit sa Kanya, itaas mo ang iyong kamay at magpuri sa Panginoon. Come on. Hallelujah. Kapatid, inaanyayahan ko po ang bawat isa na nanonood na tumayo. At bago tayo manalangin, sama-sama muna tayo magpuri sa Panginoon. Damahin mo ang presensya niya. Damahin mo ang pag-ibig ng Lord. Damahin mo ang pag-ibig ni Kristo. Come on. Hallelujah. Sa iyong nadarama, ikaw ba'y hirap na sa iyong mga problema? Narito ako at bukas ng iyong palad
Hallelujah. Mga kapatid, iniimbitahan kita na tumayo. At tayo'y mananalangin ng pagtanggap sa Panginoon. Matagal-tagal ka nang namumuhay sa ganyang uri. Yung gusto mo ang iyong sinunod. Pero sa pagkakataong ito, ibigay mo ang iyong buhay sa ating Panginoon. Sumunod ka sa panalangin ng pagsuko, pagtanggap sa Panginoon. Panginoon, lumalapit po ako sa iyo. Matagal-tagal na po ako namumuhay ng malayo sa iyo. Kaya po sa oras na ito, ako po'y nagpapasalamat sapagkat narinig ko ang mensahe na ito. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sarili tagapagligtas. Maghari ka sa aking buhay. Maghari ka sa aking puso. Marami pong salamat. Ako na lang po mananalangin. Lord, biyayaan mo po ang mga kapatid namin nanalangin sa iyo ngayong araw na ito. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy silang lumapit sa iyo. Baguhin mo po ang kanilang buhay. Hipuin mo po ang kanilang puso. At para sa mga kapatiran namin na nanonood ngayon sa oras na ito, mga kapatid na binaliwala ang kanilang mga magulang dito sa lupa. Mga kapatid, na grabe ang lapastangan na ginagawa mo. Ano man ang iyong pinaglalaban, tama ka man o mali. Pero gusto ko ipaalala sa iyo, kapatid, na obligasyon mo na respeto at mahalin ang iyong magulang. Kaya sa mga oras na ito, tayo lalapit sa Kanya. Hihingi tayo ng tawad sa Panginoon. At kung kailangan, hingi ng tawad sa magulang. Hallelujah. Come on. Lord, patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Oh God, malaking pagkukulang namin sa iyo. At ganun din sa aming mga magulang dito sa lupa. Hallelujah. Hallelujah. Touch their heart, Lord. Alamputin mo ang puso ng bawat isang manonood, Panginoon. Come on. Yes, Lord. Marami pong salamat, Panginoon, sa paalala. Maraming salamat, Panginoon, sa salita mo, Panginoon, na nagkukumbinsi, Panginoon, at nagbibigay ng liwanag po, Panginoon, sa aming buhay. Patawad po, Panginoon, sa aming kalapastanganan, Lord God. Patawad po, Panginoon, kung hindi sa aming pagiging makasarili. Patawad po, Panginoon, sapagkat, Lord, may dumarating ang panahon na inakala namin kami na lang ang tama, Panginoon. Lord, hayaan mo po, Panginoon, na bigyan mo kami ng puso mapagpakumbaba. Puso, Panginoon, na marunong tumanggap, Panginoon, at puso na mapaghingi at humihingi ng tawad. Ama, linisin mo po ang aming puso at isipan. Ama, i-restore mo ang mga relasyon
na magulang at anak na nasira. I-restore mo po, Panginoon, ang relasyon na meron sila. Restore mo po, Panginoon, at tanggalin ang mga galit mo at hinanakit sa kanilang puso, Panginoon, at sa aming puso, O God. Maghari ka, Lord. Maghari ka. Sa salita mo, Lord God. Lord, dinadalangin ko po, Panginoon, na patuloy na nagsasuffer ng karamdaman. Lord, I pray for their healing. In Jesus' name. I pray, Lord God, for the restoration, Lord God, ng mga magulang at anak, Panginoon, na nawawala. Mga magulang at anak, Panginoon, na mayroong mga conflict. I pray, Lord God, for the restoration ng ama at anak namin, Panginoon. Ama namin sa langit, Panginoon, at kami rito sa lupa na mga anak niya. Restore us, Lord God. Restore us. Lord, thank you so much, Lord God, sa hapon na ito. Pinupuri ka namin, sinasamba, dinadakila, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, na may gagawin ka sa buhay namin. Naniniwala kami, Panginoon, na may magkilos na nangyayari sa oras na ito. Maraming pong salamat sa iyo. Sa iyo papuri, sa iyo pa sa salamat at kadakilaan sa pangalan ni Jesus. At ang lahat ng binago at restore ng Lord at tinigtas niya ay magsabi ng Amen. 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 God bless everyone. See you next Sunday. Bye-bye. Okay, so patuloy na pinagpapala tayo ng Panginoon sa ating Sunday service at patuloy na tumutok po tayo sa ating online at marami pang gagawin ng Panginoon sa ating buhay at marami pa siyang i-reveal para sa atin. Ayun, God bless po sa ating lahat at bago po tayo mag-end ng ating Sunday service, every time na binabanggit ito, just receive it, just type I receive sa ating comment section para ito po yung benediction, ma-receive mo yung pagpapala, di ba? Come on, pikit po tayong lahat. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face toward, give you peace. Hallelujah. In the mighty name of Jesus, everybody say,
Amen and amen. God bless us all. See you next Sunday. A thousand